し波を揃えてゆこうお互いを信じ合う五人の仲間まるでスファイブに預けた命飛ぶぜ宇宙の果てまでもみんなの笑顔持ち帰Ang nakaraan sa Voltus 5 Legacy. Wala pa rin bang suspect sa bumorel kay Jamie? Ongoing pa ring investigation. Pero kasi wala namang kasama si Jamie nung nakita siya ni Anad sa gym that time. Sa gym lang walang power. I can't lose you. I kept pushing you away. Not because hindi kita gusto. Pero kasi natatakot ako eh. Takot akong malaman mo yung nararamdaman ko sa'yo. I love you. We were able to stabilize her. She's safe now. Patuloy pa rin ang investigation kung sino bumaril kay Jamie. Just because we had a few little misunderstandings, eh, papatay na ako. So don't you think it's unfair to me? Jamie. Katanggalan ko kasi ng oxygen ni Lieutenant Jamie. Baka hindi siya makahinga. It's okay. Saya naman din ako na na-survive ko to eh. I can't just die yet. Hindi ko pa naigaganti si Daddy against the Bazanians. Welcome back, Lieutenant Robinson. Send the global alert. Kailangan nilang protektahan lahat ng citizens nila. What's happening? Aatake ang mga Bosenians. Malaking pag-atake ito. Dr. Hook, hindi pa rin ho kami mabubuo ngayon. Ako pong sasama. Let me prove myself. Pero wala kang experience ilipad ang Voltlander. Ako ang sasama sa kanila. Simula na ng pag-angkin natin sa planetang Terra Air 2. Tikman niyo ang bangis ng aming ikakalat na mikrobyo sa inyo. Team, get ready to engage. You know what I'm going to say. Commit! Commit! Woo! Si Voltus 5, hindi mawari. Pero sigurado mong tatagumpay pa rin naman tayo, hindi ba? Hindi kinakaya ng mga mikrobyo ang matinding init. Ang matinding init, dulot ng pagsabog ng ating mga sasakyang pandigma, Joffrey. Homesuck! Jamie, okay ka lang? Please naman, hindi ka pa fully recovered. Okay lang ako, Steve. Thank you. Nagpa-pogi points pa. Ano yan, Mark? Sabi ko, stand by, enemies ahead. Sa mga sandaling ito ay naghahanda ng mga Bosenians para magkalat ng nakamamatay na mikrobyo sa buong mundo. Kaya huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Depensahan niyo ang planeta ninyo. Baka patibong niyo lang yan. Walang sisihan. Kapag namatay ang mga tao ninyo, kasama ka na ron. Sinira ninyo ang aking mga plano. Natawa, Joffrey. Tataka ko lang. Bakit tila alam ng mga taga-Terra Air 2 ang pagsalakay ng ating mga sasakyang pandigma? Baka dahil nakita nila ang ating mga sasakyang pandigma? Hindi ba, Joffrey? Bumalik sa kastilyo! Anong tinitingin-tingin ninyo? Ha? Hintayin mo, Zardos. Ako mismo ang lilipon sa mga tao at sasakop sa Terra Air 2. CBF Command. Aerial reconnaissance clear. Good job, team. Let's go back to camp. Roger. Joffrey. Anong kailangan niyo sa akin, mga inutil?
May naisip kaming paraan upang madaig natin ang kalaban. Nag-iisip kayo ng paraan para sila'y madaig? O para pahiyain ako ng paulit-ulit sa ating emperador? Etyuva! Joffrey, nakikiusap ako. Huminahon kayo. Isa ka pa! Batid ninyo ng ating lahi ay higit na makapangyarihan kesa sa mga taga-Terra Ertu. Ngunit ano nangyari? Paulit-ulit tayong natatalo. Kamakailan, nahuli ng mga taga-Terra Ertu si General Watson. Ang traitor na general na yun. Sa aking palagay, siya nagbigay ng mga impormasyon sa ating kalaban tungkol sa atin. Tapos ngayon, gagawa kayo ng paraan? Tigilan nyo na. Sigurado kung hindi tayo magtatagumpay. Joffrey, hayaan niyo muna kami ni General Draco na sabihin sa inyo ang aming susunod na plano. Ito ay tungkol din kay General Watson, na sa tingin namin ay nasa kampo pa rin ng ating mga kalaban. Pagod na ako sa inyong mga pangako! May iba na akong inatas para gawin ang aking mga nais. Umaasa akong hindi niya ako pipigoy. Sino ang iyong tinutukoy, Commander? Si General Oslak ba to? Oslak! Napakawalang kwentang general. Isa pa, hindi ko mapagkakatiwalaan hilat siya ng pagmumukha niya. Kung gayon, sino nga siya, Joffrey? Makikilala niyo siya sa taktang sandali. Pero sa ngayon, ayokong makita kayong dalawa. Gancho ay na. Eva, Steve, it's really nice to see you. What brings you here? buti nakita kita. Gusto lang kitang tanungin kung nagbago na ba yung decision mo. Decision? About what? Attempted murder on Jamie. Can you give me a break? Sinabi ko naman sa'yo na wala akong kinalaman dyan, diba? And think about it. Ano bang mapapala ako pag pinatay ko si Jamie? Since alam ko naman wala nang chance for us to be together anyway. Ay, diba? Just leave me alone. Walang mapapala. What about your ambition to be part of the Voltes team? Kaya nung nakakita ka ng opportunity, nagpresenta ka to replace Jamie. Yeah. You're right. I want to be part of the Voltes team because I deserve it. And if you think that I'm that desperate, ba't hindi na lang ikaw yung pinatay ko? You broke up with me, remember? Pinaasa mo ako ng paulit-ulit. You hurt me so many times. Kaya ba't hindi na lang ikaw yung pinatay ko at ginantihan ko? See? Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako, lalo na't wala ka pa ding ebidensya hanggang ngayon. Stop accusing me. Eva, you better be telling the truth. Or else, hindi ako magsisisi to have you court-martial. Hindi ko akalaing dadating ang panahong to. Draco. Ang sandali na, kamumuhian ako ng ating mahal na prinsipe. Tila nga'y
Tuluyan nang nawalan ng tiwala sa atin si Jupiter. Sa ating dalawa. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Nabigo na naman natin siya, Draco. Sapagkat ipinangako ko sa aking sarili na tutulungan ko siyang tuparin ang lahat ng kanyang iniibig, pinag-uutos, kasama na doon ng tagumpay na ibabahagi niya sa Busan na nararapat lamang niyang makamtan. Ngunit sa pagkakataong ito, siguro nga ay tama ang sinabi niya. Tayo ay mga inutil. Mga inutil na hindi makakatulong sa kanya. Hindi. Hindi. Hindi, Rosana. Huwag kang panghinaan ng loob. Nararapat ngayon, lalo nating paghusayan ang ating ginagawa upang magtagumpay tayo sa ating misyon. Ngunit meron na siyang ibang pinagkakatiwalaan, Draco. Sino nga kaya ang kanyang tinutukoy na magsasagawa ng kanyang mga utos? Marahil na ang dapat itanong ay kung tama nga ba na pagkatiwalaan siya ng ating prinsipe kaysa sa atin? Little John, I am sending you to the International Scientific Conference to represent Camp Big Falcon and Voltes team. Talaga, Dr. Hook? Excited na ako. Tatanungin ko na si Octo-1. Sorry, pero hindi pwedeng isama si Octo-1. High level ang security sa conference. Hindi natin siya nakuha ng clearance. Talaga? Eh, sayang naman. Malulungkot yun dahil di siya makakasama. Ikwento mo na lang kay Octo-1 kung ano mangyayari sa conference. Sige na. Pasasamahan kita sa sarili mong security detail. Thanks, Dr. Hook. I'll make you proud. Promise. Escort Little John. Oh! I know what you're going to say, Dr. Hook. Now, let's move it! Joffrey. Pinatawag niyo ako. Nais niyo na bang makilala ang tutulong sa atin sa pakikipaglaban sa ating mga kaaway? Sino siya, Joffrey? Papasukin ang ating panauhin. Joffrey. Malugod na pagbati sa ilang magigiting na general ng Bozan. Kontesa Zaki? Ang punong taga-siyasat ng emperador? Tama kayo. Si Kontesa Zaki ang aking bagong kasanggap. Umaasa kung hindi mo ko bibiguin. Hindi tulad ninyong dalawa. Totoo, Prinsipe Zardos. Hindi kita talaga dapat bibiguin. Lalo't nandito ako dahil inip na ang ating mahal na emperador sa inyong mga kabiguan dito sa Terra Ertu. Isang napakaliit na planeta, ngunit palagi kayong nabibigo. Nadadaig ng mga walang saysay na nilalang. Tigilan mo ang iyong pangungutya. Tingnan natin kung saan aabot ang iyong kahambugan. Patunayan mo sa akin na ikaw ang karapat-dapat kong pagkatiwalaan kaysa sa aking mga general. Ngayon,
Ilabas mo ang sinasabi mong dadaig kay Voltes 5. Ngayon din, Prinsipe Zardos. Gustav na siya, Bakun! Ang kambal na madirigma, si Arisa at Takeo. Sila nga kamahalan. Ang kambal na mandirigma na siyang magdadala sa atin ng ating tagumpay dito sa Terra F2. Mula sa pagiging magigiting na kampyon sa pinakamamahal nating Buzan, isinama ko sila dito dahil naniniwala ako sa kanilang kakayahan. Lalo pat, wala pang mandirigmang nakakatalo sa kanila mula sa ating planeta. Kaya tiwala ako na magiging kampyon sila hanggang dito sa Terra F2. Nagbibiro ka ba? Itong dalawa ang itatapat mo kay Voltes 5? Hindi ka lang pala kirat, General. Kundi bingi rin. Hindi ba't yun ang sinabi ko ngayon lang? Mawalang galang na, ngunit ikaw yata ang naman. Sa tingin mo may laban ng dalawang to kay Voltes 5? Mawalang galang na, General. Ang ibig kong sabihin... Mawalang galang lang din. Ngunit wala talaga silang laban sa Voltes 5. Jomfre, hindi yata alam ni Contessa na ilang beast fighter na ang pinantapat natin sa Voltes 5. Mga beast fighter na malalaki, matataas, malalakas, makapangyarihan, at matitikas. Na may iba't ibang kakayanan. At pati na rin armas, pati na puwersa, na akala namin ay tatalo sa Voltes 5. Ngunit sa huli, kami pa rin ay nabibigo, natatalo, at napapahiya. At sila ang gusto mong lumaban sa Voltes 5? Baka sa simula pa lamang ng kanilang pag-aarap ay mamatay na itong dalawang to. Pagtatawanan lamang tayo ng ating mga kalaban. Kahangalan. May katwiran ng aking mga general. Maging ako mismo, hindi ako makapaniwala na ang mga mandirigma na mula sa lahi ng mga alipin ang ipapadala mo sa akin. Huwag niyo muna silang husgahan, Prinsipe Zardos. Bagkus, pagbasdan niyo kung gaano sila karahas makipaglaban. Mga kawal, sa aking hudyat, sugurin ninyo ang aking kambal na mandirigma. Prinsipe Zardos, isa itong kahangalan. Hayaan mo sila, Traf. Naaaliw ako sa kanila. Mahusay, napakahusay. Tila hindi yata kayo natutuwa sa ipinakita ng aking mga mandirigma, Prinsipe Zardos. At bakit ako matutuwa? Napakadaling madaig ng pangkaraniwang kawal ang kambal na ito. Hindi sila katulad ng Voltes 5.
Huwag mo silang maliitin, Prinsipe Zardos. Bagkus, bigyan mo sila ng pagkakataon. Hangal ka! Hindi ka marunong mag-isip, Kontesa. Nakita ng dalawang mata ko ng paulit-ulit kung paano wasakin at sirain ni Voltes 5 ang mahuhusay at malalaki naming mga beast fighter mula sa aming kawal. Ngunit ang ibig kong... Tapos ang gusto mo, paniwalaan kita! Na may ibubog itong dalawang to? Isang malaking kahangalan! Nagsasayang lang tayo ng panahon! Isang malaking kalokohan! Tama kayo, Joffre. Kung ako sa'yo, Kontesa, bumalik ka na sa busa. Hindi ko nais mapahiya muli sa ating emperador. Halika na, General Draco. Iwanan natin ang mga payasong ito. Mga homesak. Kontesa, maaari ba ako magsalita? Hindi ko naiibig na minamaliit kami ng prinsipe at ng kanyang mga general. Ngunit, hindi ko sila masisi sapagkat narinig ko na rin na ang Voltes 5 ang pinakamahusay na depensa ng Terra Erto. Kung ganitong walang tiwala sa amin si Prinsipe Zardos, nararapat lamang na magbalik na tayo ng Buzat. Hindi. Ibig kong ipahiya si Prinsipe Zardos sa kanyang kahambugan. Ibig kong ipaalam sa ating mahal na emperador na wala talagang silbi si Prinsipe Zardos dito. At ako lamang ang dapat niyang pagkatiwalaan. Kung ganon, ibig mo bang ituloy namin ang pagsasagupa sa Voltes 5? Bago tayo nagpunta rito, pinag-aralan ko muna ng maigi ang pakikipaglaban nila Prinsipe Zardos sa mga Voltes 5. Batid kong nagulantang siya na merong malakas at matibay na tagapagtanggol ang mga taga Terra Erto, kung kaya't hindi na siya nakapag-isip ng iba pang opensiba. Kaya kinalaban na lamang niya ang Voltes robot. Ngunit, iba ako kay Zardos. May naisip akong ibang taktika upang manalo tayo laban sa mga taga-Terra Erto. At ano ang taktika na ito, Kontesa? Yun na nga ang gusto kong sabihin sa kanila kanina pa, ngunit hindi nila ako pinakikinggan. Sa halip na kalabanin natin ang Voltes robot, haharapin natin ang mga tagalupang piloto na kumokontrol sa kanilang armas. Naniniwala ako na sila Steve Armstrong ang magiging susi natin para magtagumpay ako laban kay Zardos at sa mga taga-Terra Erto. Susunod sa Voltes 5 Legacy. Mission objective is to extract a lone hostage. Mag-iingat kayo, hindi natin alam kung gaano karaming enemy hostiles ang meron sa loob. We're using synthetic bullets for this training. Pero pag tinamaan kayo, pwede pa rin kayong ma-injure. I'll prove everyone na akong best sniper dito sa CBF. Ihatid ka na muna namin kay Marshall. May mga i-assist pa kaming VIPs. Marshall, turning over protective. Little John! Little John! Hi! Little John! Bawal kayo dito.